Sa video na ito ay magbabalik po tayo sa pinakapundasyon ng matagumpay na paglalakbay sa mundo ng cryptocurrency. Sa dinami-dami ng mga strategies, balita at mga bagong tokens na lumalabas araw-araw ngayon pong taong 2026, mayroong isang universal na batas na madalas po nating makalimutan kapag tinamaan na tayo ng excitement o ng tinatawag na FOMO. Ito ang itinuturing na golden rule o ang pinakaunang batas ng crypto investing na hindi mo dapat at hindi mo kailanman pwedeng kalimutan. Yan, makinig ng mabuti. Ang golden rule na ito ay only invest what you can afford to lose. O sa madaling salita, mag-invest ka lamang ng halaga na buong puso mong tinatanggap na maaari mong mawala sa iyo. Kaya pasabog po tayo dyan. Bakit natin kailangang pag-usapan ito ng masinsinan ngayon? Dahil marami po sa atin ang pumapasok dito sa crypto space na ang nakikita lamang ay ang dulo ng bahaghari. Yung mga kwento ng mabilis na yaman, mga screenshot ng malalaking kita, at ang pangarap na mabago ang buhay sa loob ng maikling panahon lamang. Pero ang katotohanan, ang crypto po ay isang dalawang talim na itak. Kung gaano kabilis ang pag-akyat, may katapat po itong bagsik sa pagbaba. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang batas na ito ang siyang magiging pinakamalakas nating kalasag, yan, or shield laban sa emosyonal at pinansyal na pagbagsak, at kung paano ito ipatupad sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag sinabi nating invest what you can afford to lose, hindi ito nangangahulugan na pinalalaki natin ang tsansa na ikaw ay matatalo. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtatatag ng isang pinansyal na pader na maghihiwalay sa iyong buhay-buhay at sa iyong mga investments. Kaya huwag kang gagamit ng pera na nakalaan sa pang-araw-araw na gastusin, pambayad sa kuryente, pambili ng gatas ng bata, o ang iyong emergency fund na itinabi mo para sa mga hindi inaasahang pagkakataon gaya ng pagkakasakit o biglaang pangangailangan. Dito po nagkakaroon ng malaking pagkakaiba ang isang disiplinadong investor sa isang desperadong gambler. Kapag gumamit ka ng pera na pambayad po sa kuryente o pangkain ng pamilya para i-invest sa crypto, naglalagay ka ng isang dambuhalang emosyonal na pasanin sa iyong balikat. Ang bawat galaw ng market, pataas man o pababa, ay magiging sanhi ng matatag na stress, sleepless nights, at maling mga desisyon. Kaya isipin po natin itong mga ka-crypto. Kung ang perang ginamit mo ay ang pambayad sa kuryente na nakatakda sa katapusan ng buwan, wala kang luho na maghintay kung sakaling bumaba ang market. Mapipilitan ka talagang magbenta sa lugi o mag-panic sell dahil kailangan mo nang hugutin ang pera para hindi maputulan ang serbisyo. Ang matalinong investor ay natutulog ng mahimbing sa gabi dahil alam niya na kung anuman ang mangyari sa market bukas, ang kanyang pamilya ay ligtas, may pagkain sa lamesa at may pambayad sa mga bayarin. Ang crypto investment ay dapat na maging tool para sa ating kinabukasan, hindi po pabigat sa ating kasalukuyan. Upang mas lalo nating mapalalim ang pag-unawa sa volatility ng crypto, gumamit po tayo dito ng isang simpleng halimbawa lamang. Isipin po natin ng iyong finance or financial ay parang isang bangka na naglalayag sa isang bukas at malawak na karagatan. Ang iyong pang-araw-araw na gastusin, ang iyong emergency fund at ang iyong mga pangunahing bayarin ang siyang nagsisilbing hull o ang mismong katawan at bigat ng bangka
na nagpapanatili po nitong nakalutang at balanse sa tubig. Ito ang iyong anchor at proteksyon sa bagyo. Ang krypton naman ay parang mga alon. Ayan, ito po yung mga alon at hangin sa karagatan. Napaka-volatile nito. Pwedeng sa ngayon, ang hangin ay pumapabor sa iyo, itinutulak ang iyong bangka ng mabilis paitaas at nakikita mo na ang iyong asset ay lumago ng 50% sa loob lamang ng isang araw. Ang pakiramdam po ng ganito ay napakasarap. Parang lumilipad ka sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa isang iglap, pwedeng magbago ang direksyon ng hangin at ang dambuhalang alon ay salubungin ka. Dahilan para bumagsak ang halaga ng iyong asset ng 50% din kinabukasan. Kung ang ginagamit mong puhunan sa crypto ay kinuha mo mula sa mismong pundasyon ng iyong bangka, ibig sabihin ay binawasan mo ang bigat ng iyong safety net para lang makasabay sa hangin. Ang bawat malaking alon na dumarating ay may kakayahang itumba o itaob ang buong bangka mo. Pero kung ipinasok mo sa crypto, ipinasok mo sa crypto ay ang mga extra na kahoy o supply na okay lang na mabasa o tangayin ng hangin ng pansamantala, mananatiling matatag ang iyong paglalayag. Ang volatility ay hindi mo pwedeng iwasan o kontrolin. Ito ay likas na katangian ng crypto market ngayon pong taong 2026. Ang tanging mapipili mo lang ay kung gaano katatag ang iyong bangka kapag tumama ang alon. Kapag ang market ay bumagsak ng kalahati ng halaga nito at ang ginagamit mo ay risk capital o perang maluwag sa loob mo, hindi ka magpapanik. May kakayahan kang maghintay na humupa ang bagyo at sumikat muli ang araw. Ang kakayang mag-antala at maging kalmado sa gitna ng unos ang siyang pinakamalaking sekreto kung bakit ang mga mayayamang investors ay lalong yumayaman, habang ang mga gipit na investors naman ay lalong nababaon dahil po sa maling timing ng pagbili at saka pagbenta. Pag-usapan naman po natin ang matematika sa likod ng volatility na ito. Sinasabi po sa ating panuntunan na pwedeng tumaas ang pera mo ng 50% ngayon. Pero pwede rin itong bumagsak ng 50% bukas. Maraming tao ang hindi nakakaunawa sa bigat ng numerong ito. Kung mayroon kang 10,000 pesos at lumago ito ng 50%, ikaw ay mayroon ng 15,000 pesos. Ngunit kung kinabukasan ay bumagsak ito ng 50% mula sa bagong halaga, hindi ka makakabalik sa 10,000 pesos. Kung saan ikaw ay maiiwang may 7,500 pesos na lamang. Ito ang tinatawag na matematika ng pagkalugi. At ito ang dahilan kung bakit napakabilis maubos ng kapital kung hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ang psychology po ng tao ay may tendency na maging overconfident kapag green ang mga candlesticks dito sa chart. Yan. Kapag nakikita natin na umaakyat po ang presyo, ang utak natin ay mabilis na nagko-compute ng mga posibleng kitain. Kung nagpasok ako ng mas malaki, sana ganito na ang pera ko ngayon. Yan po yung ganyan po yung madalas na iniisip natin. Ito ang simula ng panganib. Dito po nagsisimulang magsaliksik ang tao kung saan pa pwedeng kumuha ng pera at madalas na nadadamay ang mga pondong hindi naman natin dapat galawin. Ang golden rule ay idinisenyo para protektahan ka mula sa iyong sarili. Mula po sa ating sariling kasakiman at saka takot. Kapag sinunod mo ang batas na mag-invest lang ng halagang kaya mong mawala, tinatanggal mo ang emosyon sa equation. Ang trading o investing na walang emosyon ay isang disiplinadong sining. Nagiging mas objective ka sa pagpili ng mga project.
hindi ka nagmamadali at higit sa lahat, hindi mo tinitingnan ang iyong portfolio bawat 5 minuto na may kasamang kaba sa dibdib. Ang tunay na tagumpay sa crypto ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kinita mo sa isang araw, kundi sa kung paano mo pinangangalagaan ang iyong kabuuang pinansyal na kalusugan sa loob ng maraming taon. Upang maging praktikal ang ating usapan, paano mo nga ba malalaman kung ang isang halaga ay affordable to lose? Napakasimple po ng panuntunan. Kung ang halagang iyon ay biglang naglaho bukas dahil po sa isang matinding market crash o system failure, mababago ba ang kalidad ng buhay mo at ng pamilya mo sa susunod na 6 na buwan? Kung ang sagot ay oo, ibig pong sabihin niyan ay hindi mo kayang mawala ang perang iyon at iyon dapat pumasok sa crypto. Ayan, hindi po iyon dapat pumasok sa crypto. Ang tamang hakbang ay ang paglikha ng isang malinaw na crypto budget. Crypto budget. Matapos mong ibawas ang lahat ng iyong mga gastusin sa bahay, pambayad sa utang, ipon para sa emergency at saka insurance, ang natitirang bahagi na madalas ay napupunta sa mga luho, kain sa labas o mga hindi importanteng bagay. Iyon ang pwede mong ilaan para sa iyong crypto investments. Sa parang ito, ang iyong investments ay nagiging isang alternatibong paraan ng pag-iipon ng may kalkuladong panganib. Sa halip na maging isang sugal na nakasalalay ang iyong buong bukas. Ang pagbuo ng crypto budget ay ang unang hakbang patungo po sa financial maturity. Maraming tao ang nag-iisip na ang crypto ay para lamang sa mga mayayaman o sa mga eksperto. Pero ang totoo, kahit maliit na halaga, basta't ito ay safe money o perang walang pananagutan sa iyong mga basic needs, ay pwedeng maging simula ng isang malaking pagbabago kung gagawin ng may consistency. Kapag mayroon kang nakalaang budget, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na gamitin ang mga strategies gaya po ng dollar cost averaging or DCA, kung saan bumibili ka ng paunti-unti anuman ang presyo ng market. Hindi mo na kailangang hulaan kung kailan ang ilalim o ang tuktok ng market dahil alam mo na ang perang ipinapasok mo ay may layuning pangmatagalan. Ang crypto ay isang marathon. Hindi po ito isang 100-meter dash. Ang mga taong nagmamadaling yumaman gamit ang perang pambayad sa kuryente ay ang mga unang natatapos at nauubusan ng hininga sa gitna ng karera. Ang mga taong may disiplina ay may malinaw na hangganan ang siyang nakakarating sa linya ng tagumpay. At sa kabuuan, ang golden rule ng crypto investing ay hindi po isang paalala lamang na pwedeng baliwalain natin. Ito ang pinakapundasyon na magdidikta kung ikaw ba ay magiging matagumpay o magiging bahagi lamang ng mga istatistika or statistics ng mga nalugi sa market. Ang pag-invest ng halaga, pag-invest po ng halagang okay lang sa iyong mawala ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa iyong pinagpaguran at sa kapakanan ng iyong pamilya. Palagi po nating alalahanin na ang cryptocurrency market ay puno ng mga oportunidad, ngunit puno rin ito ng mga panganib. Ang volatility na pwedeng magdala ng 50% na kita ngayon ay may kakayahan ding kumuha ng kaparehong halaga bukas. Protektahan ang iyong emergency fund, igalang ang iyong mga monthly bills at tratuhin ang crypto ng may tamang disiplina at seryosong estratehiya. Sa pamamagitan po ng pagpapanatiling matatag ng ating financial na bangka, magiging handa po tayo sa anumang alon na dinala at dadalhin pa ng market ngayong taong 2026. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.